lumalabas sa balita na target ng Thailand na makarating sa finals at gustong makagawa ng history kontra sa ating pambansang koponan. Well, hindi naman masama na mag-set ng goal at kung titignan ng mga nagdaang tournament ay mas malakas na itong Thailand kaysa sa Indonesia. And kung nangangarap sila makarating sa finals, sila rin ay umaasa na mananalo kontra sa Pilipinas. Noong 2021 ang huling matalo ang ating pambansang koponan sa Southeast Asian Games na kung saan Indonesia ang nagwagi. Kung titignan naman ang history ng Thailand ay ilang dekada na hindi masungkit ang gold medal at huli silang nakarating sa finals ay ang taong 2019. And sa ngayon sila ang host sa SEA Games ay mayroong silang kapangyarihan na iset ang rules at eligibility na pabor sa kanilang national team. At sa ating nakikita na pwede nilang gawin ay ang ipagbawal ang mga naturalized players. Alam naman nila ang impact ng mayroong Brownlee at mayroong Angelo Kwame na siguradong mahihirapan sila. Kaya kung isacrifice nila ang kanilang naturalized ay maaari silang makatapat sa atin. Kaya expect natin na pabor sa host nation ang darating na tournament. Pero sa kabila naman niyan ay mataas ang respeto ng Thailand sa basketball ng Pilipinas. Tayo raw ay considered as world-class team at isa sa top team sa Asia. Pero ang kanilang kapalaran sa kampyonato ay nakadepende pa rin sa lakas ng Pilipinas. Kaya kung mas mahinang team ang ating maipadala ay mas malaki ang kanilang tsansa na makuha ang gold ngayong Southeast Asian Games. Well, sa ngayon ang maaaring gawin ng SPP ay gawing open ang pool dahil siguradong maraming players ang naghihintay na matawag para sa darating na SEA Games. Isa sa pinakamagandang lineup noon ng Southeast Asian Games ay ang team nila Kobe Paras, Ray Perks Jr. at marami pang iba. Siguro mahirap nang mabuo ang mga players na yan, pero katulad noon ang nakikitang pag-asa ng SPP ay makahugot ng mga players sa UAAP. Agin yung mga dating batang gilas, ito na sana ang kanilang time to shine at makapagsuot muli ng national jersey. Pero katulad ng ibang mga player, nakadepende rin ng lahat sa kanilang availability. Sa ngayon ang sinasabing wala pang commitment o hindi pa konkreto maglalaro sa isang liga ay si Quinten Melora Brown. Kung sakaling libre si QMB sa panahong yon, sana'y makumbinsin nila ito na sumali sa SEA Games. Pero siya ay unang maglalaro sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at doon nakadepende ang kondisyon ni Quinten Melora Brown. Maaring ganahan na ito na ituloy ang kanyang paglalaro hanggang sa Southeast Asia o maaring mas piliin ito na magpahinga. Dalawang laro ng Gilas kontra Guam na hanggang December 1. Ito ay 1 week before SEA Games. Kaya sa ngayon ay we can say na hindi sigurado na maglalaro sa SEA Games itong si Quinten Melora Brown.